这一生我等得好长，从懵懂少年到孤独的王，这一世我爱得好伤，任你把剑插进我胸膛，我的战马飞踏，为你平天下，你的琴弦拨动，伴我笑天涯，愿为你舍江山，为你卸铠甲，愿牵你的手，陪你到青丝变白发。那孤傲的背影掩不住紧锁的泪，方向的疑问止不住风干的泪，不羁的岁月诉不完思念如水，自问来时路走不尽爱的轮回，上满天落花，不你笑颜相随。Tuyong Bangbang, wala na makapipigil pa sa ating mga kawal. Sa isang iglap mararating natin ang Puban. Kaawa-awa, mukhang wala ang matandang prinsipe ng Jing'an. Ang batang prinsipe lang ang natatanaw ko. Kung anong puno siyang bunga. Tanyag si Hesha sa murang edad pa lang. Matagal-tagal na rin niyang pinagsilbihan ang hukbunang yan. Huwag tayong palilin lang. Opo. Kamahalan, narito na siya. Akin na yan. Pingting, ang mga karagdagang kawal. Parating na ang 100,000. Amo, maaari ba kitang makausap? Sige, sumunod ka. Pingting, walang darating na karagdagang kawal. Ang utos ng emperador ay ang protektahan ng Puban. Paano nila nagawa to? 8,000 lang ang kawal natin. 100,000 ang dala ng kalaban. Lamang na lamang sila sa atin. Matatalo tayo.
Huwag kayong mag-alala, kamahalan. May naisip na akong plano. Magsipaghanda kayo! Magsisimula na ang laban! Chubeji! Hinahamon kita sa isang laban na tayong dalawa lang! Ano yan? Natatakot ka? Wala kang lakas ng loob na labanan ako mag-isa. Hindi ka nararapat na pamunuan ng iyong hukbo! Kamahalan, huwag niyo siyang pansinin. Kinukutsa ka niya para mahulog sa kanyang bitag. Tuso ang isang yan. Kailangan natin mag-ingat. Amo, hintayin yung aking hudihan. Napagmasdan ko ang kalangitan, bubuhos ang ulan bago magtanghali. Ang kailangan niyong gawin, dalhin si Chubeji sa tuyo na bangbang. Matatalo ang kalaban natin na walang kahirap-hirap. Laban! Kakaiba ang ripo ng kudyapi niya. Ang kudyapi kong gagabay sa'yo.
Dalhin si Chubeji sa tuyo na bangbang. Matatalo ang kalaban natin ng walang kahirap-hirap. Chubeji, subukan mo lang lusubin ang lungsod. Lusob! Umatras kayo! Maaga pa upang sabihin kung sinong nanalo. Moran! Ano po yun? Gumawa kayo ng kampo 10 milya mula rito. Kapag maayos na ang lahat, puntahan mo ako sa Changxi. Maliwanag ba yun? Maliwanag, General! Ha! Umatras din ang hukbo ng Jin. Sa tulong ng ulan, umagos ang tubig sa bangbang. Tamang-tama ang tiyempo. Pingting, ang husay mo magkalkula. Biglaan ang pagpapadala sa'yo rito ng emperador. Nakapagtataka. Huwag mo nang isipin yon. Narito ka naman.
upang gumawa ng strategiya. Umurong na ang hukbo ng Jin. Naayos na ang krisis. Hindi. Napakabilis naman yata niyang umatras. Alam niyo kung anong klaseng tao siya. Alam ko. Kahit ang ama ko, nilabanan na rin siya dati. Kulang ang kanyang lakas para talunin si Beiji. Tama ka. Nagkataon lang na umayon sa atin ang panahon at bumaha tulad ng inasahan. Ngunit hindi basta uurong ang tulad niya na binansagang maalamat na bathala ng digmaan. Hindi nalumpo ang pangunahing hukbo ng Jin. Hindi tayo pinadalhan ng karagdagang kawal. Kailangan lang niyang tipunin ang kanyang hukbo at pahupain ng baha bago niya salakayin muli ang muog na ito. Sa tingin ko, yun ang haharapin nating sitwasyon. Kahina-hinala na nanalo tayo nang ganun lang kadali at kabilis. Amo, nag-aalala ako sa inyo. Huwag muna kayo bumalik sa palasyo. Magiging maayos ang lahat. Amo, pag-isipan niyong maigi ang mga sinabi ko sa inyo. Kung hindi ako babalik, ano na lang ang sasabihin ng mga magulang ko? Kaihirang lang ng emperador. At iniisip niya na banta sa kanya ang katayuan ng aking ina bilang kataas-taasang prinsesa. Walang hinangad ang emperador kundi mapatay ako sa digmaan at mapamahalaan ng hukbo. Mapakulong ang mga magulang ko. Kung tutuusin, hindi kailangan lumaban ng sambahayan ng Jing'an. Ngunit nasa panganib ang bayan natin. Wala tayong ibang magagawa kundi ang magpadala ng kawal. Pingting, nasa pagitan ako ng dalawang magkasalungat na apoy. Ngunit wala akong ibang magagawa kundi umusad. Dahil ang digmaan ipinapanalo. Pagbalik natin sa palasyo, naniniwala akong walang gagawin masama sa akin ng emperador. Ulat kamahalan. 100,000 kawal ang pinamunuan ng dakilang general sa lungsod ng Puban sa may hangganan upang kalabanin ng 8,000 kawal ng Yan at salakayin ng Pangulong Bayan ng Changxi. Bigla na lang bumuhos ang isang malakas na ulan. Umapaw po ang tuyong bangbang at inanod ang karamihan sa ating mga kawal. Nag-alala ang general na baka labag sa kagustuhan ng bathala ang pagsalakay. Kaya napagpasyahan niyang umatras sa laban. Kasalukuyan nagpapahinga at nagpapalakas sa mga kawal. 8,000 ang kalaban natin. Nagbago pang isip niya. Nasa atin na sanang tagumpay. Mapangas siyang si Chu Beiji. Huminahon kayo, kamahalan. Isang malambis na taong ating dakilang general, mahusay sa pakikipaglaban. Ilang taon na rin niyang pinangunahan ang ating hukbo. Wala pa siyang naitathalong laban. Hindi siya pabaya sa kanyang tungkulin. Malamang meron siya ibang pinaplano. Bigyan niyo siya ng kaunting panahon. Ibang plano? Isa lang yung malakas na ulan. Ngunit sapat na yun upang matalo ang ating 100,000 kawal sa 8,000 kawal nila. Kung hindi lang siya si Chu Beiji, malamang ipinaputol ko na ang ulo niya ngayon. Hindi lang ulan at baha. Kahit pa umuulan ng talim mula sa langit, kailangan pa rin niyang sumalakay. Kahit pa kamandag sa putikan. Mariskal Xie, ipaalam mo ang aking atas. Magpadala ka ng sugo. Kung ano man ang binabalak ni Chu Beiji, kailangan niyang gumawa ng hakbang sa lalong madaling panahon. Lusubin niya ang Changxi at pabagsakin ng Yan. Kapag nabigo pa siya, parurusahan ko siya. Masusunod. May dadagdag po ako. Matapos sa tasa ng general na umatras ang hukbo at magtayo ng kampo, pumunta siya sa lungsod ng Changxi na mag-isa. Anong ginagawa niya ron? Wala pong iniwang kautusan ng general. Mag-isa lang siya. Kamahalan, kumusta ang lagay niyo?
Naging prinsipe lamang siya dahil sa pagpapakasal ng magulang niya. Hindi ba parang kalabisan ng pagdiriwang na to? Kamahalan, ano bang tingin niya sa sarili niya? Chubeji, pinadala ko si Hesha sa digmaan bilang tugon sa kasunduan namin ng emperador. Ngunit natalo pa rin ang 100,000 kawal laban sa 8,000. Hindi ako makapaniwala. Masyado mataas ang pagtingin ko sa iyo. Tila mas balisa kayo dahil nanalo si Hesha sa laban. Pararangalan ngayon na sambahayan ng Jing'an. Dahil sa nakamit niyang tagumpay, lahat ng tao sa Changxi nagdiriwang. Labis ang pagpuri nila sa kataas-taasang prinsesa at prinsipe, hindi sa kamahalan. Naagaw na nila ang pagmamahal ng taong bayan. Masyado yata kayong kampante sa pag-upo niyo sa trono. Maligayang pagdating. Narito ang emperador upang batiin kayo. Pakitanggal ang inyong armas upang mabati niyo rin siya. Binabati ko kayo, kamahalan. Tulad ka ng iyong ama, magiting at mabagsik sa digmaan. Binabati kita. Tindig munting prinsipe. Salamat, kamahalan. Magaling ang iyong ginawa sa digmaan ng Puban. Kailangan kitang gantimpalaan sa harap ng taong bayan. Sana'y magustuhan mo. Ilabas niyo na pagkalooban ng munting prinsipe ng isang kopa ng masarap na alak at isang espada. Ipagpatawad niyo. Hindi ako pinahihintulutan na humawak niyan sa harap ng emperador. Bakit naman hindi? Kamahalan. Yan ba ang itim na tintang espada? Ang espadang ito, gawa sa itim na metal na inilibing sa ilalim ng nyebe sa loob ng mahabang panahon. Ang sugat na gawa ng espadang ito ay nagiging itim at mahirap gamutin. Nakamamatay rin daw ang isang maliit na daplis. Tanggapin mo. Salamat, kamahalan. Halika, samahan mo ako sa palasyo at magdiwang. Kamahalan. Kararating lang po namin ng mga kawal. Kailangan ko pang bumalik sa himpilan para pag-usapan ng mga susunod na hakbang. Bakit? Sa tingin mo ba may dadaing dahil nais ko makipagkwentuhan sa'yo? Mga kamahalan, paumanhin, ang ina ng munting prinsipe ng sambahayan ng Jing'an ay malubha ang karamdaman. Kamahalan, matagal na rin nung huli akong umuwi, nung huli ko siya makita. Ngayon may sakit ang aking ina. Wala po akong ibang hinahangad kundi ang umuwi at alagaan ang aking ina. Pahintulutan niyo po akong gawin yan. Ang kalusugan ng kataas-taasang prinsesa ang mas mahalaga. Salamat, kamahalan. Naghanda ng isang mainit na pagsalubong ang kanyang kamahalan para sa kanya. Ngunit wala man lang siyang ginawa para masiyahan ka. Mapagmataas siya.
Sandali! Ipadala mo ang 3,000 gwardya ng palasyo para tugisin siya. Mag-iingat kayo. Umasa kayo na hindi basta-basta tatanggapin ng mga kawal niya ang pag-aresto sa kanya. Paligiran niyo ang sambahayan ng Jing'an. Wala tayong ititirang buhay. Maliban sa tagapaglingkod na si Pingting. Maliwanag ba? Opo, kamahalan. Kumusta ng aking ina? Ayos lang ang lagay ng kataas-taasang prinsesa. Hindi na sana ako nagsinungaling kung hindi ka ipinatawag ng emperador. 3,000 gwardya ng palasyo ang tinipon ng emperador. Nalagay sa panganib ang buhay niyo nung tumuli ka sa loob ng palasyo. Pinalikas ko na rin ang buong sambahayan ng Jing'an. Makikipagkita tayo sa kanila sa rurok ng Wulaw. Kasuklam-suklam ang emperador. Pingting. Huwag kang mag-alala. Tingnan mo. Hindi ka maganda kapag nag-aalala ka. Walang magpapakasal sa'yo kung hindi ka maganda. Ngunit ako gagawin ko. Pingting, alam mo na kahit isang tagapaglingkod ka lang, hindi ganun ang turing namin sa'yo. Nabanggit ko nga sa aking ina, pipili lang tayo ng araw at magpapakasal tayo. Munting amo. Nag-aatubili ka? Anak ako ng isang nagkasalang opisyal ng pamahalaan. Bata pa ako nung inampun niyo ako. Hindi ko maisip ko anong buhay ko ngayon kung hindi ako kinupkup ng inyong ina. Kinikilala ko ang sarili ko bilang miyembro ng sambahayan, tagapaglingkod man o babae. Iniisip kong pinagpala ako dahil may matutuluyan ako. Malaki ang pasasalamat ko sa pamilya niyo kahit hindi ako karapat-dapat. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang aking ina nag-alaga sa'yo nung bata ka. At ngayong malaki ka na. Hayaan mo akong gawin yon. Titiyakin kong ligtas ka. Ilang taon nang nasa digmaan, ang Jin at Yan, marami na nagbuwis ang kanilang buhay. Maaaring lingid yun sa inyong kaalaman at kaluluklok nyo pa lang kung magpapatuloy. Ang labanan ng dalawang bayan, mababagabag ang taong bayan at magkakagulo. Ang pinuno na walang tiwala ng tao niya ay may ituturing na talunan. Itutuloy mo pa ba ang laban na to? Binigyan na kita ng pagkakataon. Kasalanan mo kung nabigo kong ipanalo ang laban. Mabigat sa loob ko na magdusan taong bayan dahil sa digmaan. Kumuwawala ang sambahayan ng Jing'an. Walang mangunguna sa digmaan dahil patay na ang inyong general. Pag nangyari yon, napigilan niyo ang isang kaguluhang sibil at banta ng pagsalakay mula sa mga karatig bayan. Pinipilit mo ba akong tumisan ang aking mga kamay? Isa tong di pagkakasundo ng pamilya niyo. Responsibilidad niyo yon. Ang aking hukbo'y nakahimpil sa pamilya mula sa Puban. Hihintayin ko magandang balita. General, naipadala na ang 3,000 gwardya ng palasyo. Kaya lang, tila nasabihan ng sambahayan ng Jing'an. Inilikas ang buong pamilya patungo sa rurok ng Wulaw. Gawain niyo ng isang taong magaling manghula. Mahihirapan tayong umasa lang sa emperador ng yan. Anong ibig niyo sabihin? Kapag nabuhay ang pamilya ng prinsipe, mas lalo magkakagulo. Tila kailangan ng emperador ng tulong natin. Magandang ideya yan.
Mag-iingat ka. Bakit malubak? Hindi ito ang daan. Hiya! Papunta ito sa palasyo. Tigil! Hiya! Ang sabi ko, tigil! Hanggang dyan na! Tigil mo! Ito mo yan! Sabihin mo, balak mong patayin ng emperador. Alam na alam mong mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng espada sa palasyo. Kamatayan ng kaparusahan. Napapaligiran ka na namin. Isuko mo na ang sarili mo at ang espada mo. Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Nagkakamali ka. Sundin yung utos ko. Ang taksil na ito, lagutan ng hininga! Hindi ako nagtaksil sa emperador. May nanil lang sa inyo. Ang aking nakitang aking paniniwalaan. Sinasabi mo bang ako ang nanlilang sa emperador? Kung magkakarebelyon, hindi ba dapat ginawa ko yun sa hangganan? Bakit ako papasok sa isang patibong? Munting amo, nasusunog ang sambahayan. Amo, hindi sila naniniwala sa'yo. Balak nyo talaga akong patayin. Ang utos ng emperador, patayin ang general! Hulihin ang babae! Ngayon na! Tayo na! Talon! Akin na, ako na magsusuot. Anong ginagawa mo? Malaking utang na loob ko sa pamilya niyo. Nahanganib kayo. Kaya tutulong ako. Ilalayo ko sa iyo ang mga gwardiya ng palasyo. Huwag kang hangal. Anong sinasabi mo ilalayo mo sila sa akin? Akin na yan. Hinihindi ng mga magulang mo ang pagbabalik niyo. Isa lang akong tagapaglingkod. Mahuli mo nila ako. Alam kong hindi nila ako sasaktan. Magiging ayos lang ako. Susunod na lang ako sa rurok ng ulaw. Ha!
Nandito na tayo, prinsesa. Halika. Pumasok ka sa loob. Bakit? Ano yun? Bumalik ka sa loob. Sino yan? Sino ka? Sabihin mo. 3 taon na rin na maglaban ng bansa ng Jin at Yan. Ikaw ay natalo, mahal na prinsipe. Natatandaan niyo pa ba ako? Chu Beiji! Matagal-tagal na rin. Kumusta na kayo, kamahalan? Nakipagsabuatan ka sa emperador ng Yan para saktan ang aking pamilya. Tama ba ko? Nagulat ba kayo? Hindi ko kayo pinatay sa laban natin noon dahil sa binitiwan mong pangako at yun ay titigil lang inyong pamilya sa pakikipaglaban. Hindi natupad ang pangakong yun. Naglunsad kayo ng panibagong digmaan makalipas ang 2 buwan. Sinalakay niyo ang aming bayan. Sinakop ang mga lupain. Nagdusa ang mga tao ng Jin dahil sa inyong pagmamalupit. Hanggang ngayon, nanginginig sa takot ang mga tao sa tuwing nababanggit ang pangalan niyo. Kahit panaratay ka ng karamdaman at bumaba sa pwesto, bilang pinuno ng hukbong sandatahan, hindi pa rin tumigil ang karahasan. Sa tingin ko, ang pagkitil sa buhay ng buong angkan ng Jing'an ang magbibigay daan sa kapayapaan. Sang-ayon ang hari ninyo. Kung sa bagay wala siyang balak na bumaba sa pwesto niya. Nandito ako ngayon upang bawiin ang buhay na dapat ay matagal nang pumanaw. Walang kinalaman ang ibang tao rito. Mahal na prinsipe! Rongshu, ilayo mo dito ang prinsesa. Ngunit kamahalan! Umalis na kayo! Opo! Halika na, mahal na prinsesa! Tayo na! Hindi kita iiwan! Takbo! Sumama ka! Hiya! Mahal na prinsipe! Mahal na prinsipe! Mahal na prinsipe!藏着目光，待天下风起云涌时狂放。我自上一支孤芳，可天涯何处有你的发香？天微亮，遥远别方。是烽火烧尽城市灿烂过往，你语言的沙场，有爱上流淌在黄土之上，为
战啊战，为生啊唱，为你抵挡。对月仰望，对天呐喊，对你疯狂。盔甲肩膀，荒凉悲壮，别忘记我模样。无我，无名，无常。从此随我的心事，从此断茫茫归途。别愿潇湘最深处，我回首来时路。何来繁华的嚣张？烈日当空，心灼伤。我永不降服。为战啊战，为生啊唱，为你抵挡。对月仰望，对天呐喊，对你疯狂。盔甲肩膀，荒凉悲壮，别忘记我模样。无我，无名，无常。无我，无名，无常。